Sa bawat sa atin, good morning. Sige po, bago po tayo magumpisa, ito po yung magandang oras upang batiin po natin ang bawat isa sa ating mga nasa likuran, harapan, gilid na isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Amen. Para mas focus po tayo mamaya sa ating pag-aawitan ng mataas na papurit pasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Bago po tayo magumpisa, hayaan niyo po muna akong basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Awit 107, chapter 1 to verse 3. Ang sabi po dito, awit ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Verse 3, sa sariling bayan sila ay tinipot, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y tumayo at manalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buong linggong nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong iningatan. Patuloy, Lord, na ginabayan at pinotektahan sa aming buhay, Panginoon, sa linggong nagdaan. Maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming mga panalangin. Maraming salamat sa kalusugan at kagalingan na pinagkaloob niyo po sa amin. Lalo na po, Panginoon, sa mga mahal po namin sa buhay at kapatiran na dumaan sa banig ng karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa habag at grasya na sa araw-araw sa aming pinagkakaloob. Tuwing umaga sa aming paggising, patuloy, Lord, ang biyaya ng buhay ang siyang sumasalubong sa amin. Ang dakilat, pag-ibig mo, Panginoon, at katapatan mo, Panginoon, ang patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba. Kaya, Lord, sa aming patuloy na paglapit sa iyo, sa isang hangarin, Panginoon, na ikaw ang maitaas, patuloy, Lord, kaming lumalapit ng may pagpapakumbaba. Patuloy, Lord, na ang aming panalangin, na pagkalinisin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, na makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Yesus, upang sa aming pagsisisi, Panginoon, maging karapat-dapat po kami sa aming paglapit sa iyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkakasala, sa mga naisip po namin, nasambit po ng aming mga labi, Panginoon, na ikilos po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na harapan, maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, sa umagang ito, sa isang hangarin na ikaw lamang ang maitaas, mapapurihan, masamba namin sa Espiritu at katotohanan, tunay, Lord, na kayo lamang po, Panginoon, ang aming bibigay ng mataas na papurit pa salamat. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, patuloy, Lord, na ang atensyon ay nasa iyo lamang. Patuloy namin pinagkakatiwala sa pangalan ni Jesus, ang aming gawain ito mula sa pag-aawitan na makalangit ng mga awitin, na ito ay makarating sa inyong banal na trono. At higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Dalangin po namin, Lord, na malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy na bigyan kami ng karunungan, katalinuhan, upang maunawaan namin ang bawat salita mo na aming mapapakinggan. Gayon din po, Panginoon, maraming salamat sa buhay po ng aming mahal na pastor, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan at katapangan, upang ang mensahe, Panginoon, na ipaparating mo sa amin ay maihayag niya ng naayon sa iyong kalooban at katuruan ng may pag-ibig. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastor Archie. Dalangin namin, Lord, na sa araw-araw na kanyang buhay at sa marami pang taon na ipagkakalob mo sa kanya, patuloy na bigyan niyo po siya ng maayos sa pangangatawan at kalusugan, at higit sa lahat, patuloy po siya makapaglingkod sa inyo na may katapatan. Pinupuri ka na po namin sa pangalan ni Jesus. Kaya, Lord, dalangin namin sa mga kapatiran po namin na paparating pa lamang po sa lugar na ito, ingatan niyo po sila, at makarating sila ng maayos at ligtas kung paano nyo po kami dinako dito. At gayon din sa mga kapatiran namin na nasa online na mararating ng video na ito, Panginoon, dalangin po namin, abutin nyo rin po sila ng inyong makapangyarihang kamay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Sa likod po ng mga karamdaman at kalamidad na nangyayari sa ating bansa, tayo po ay patuloy na magpupuri at sasamba, magpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ating pupurihin ang ating Panginoon, itataas natin ang kanyang ngalan sapagkat siya'y napakabuti sa ating buhay. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Ating purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Tayo umawit, hallelujah! 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 Purihin siya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan, itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang ngalan niya, itaas ang kanyang ngalan, ibigay. Yan ay si Jesus. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Itaas ang ngalan niya, itaas ang kanyang ngalan. Yan ay si Jesus. Amen. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen! Purihin ka, Panginoong Jesus! Ika'y dakila! Hallelujah! Patuloy po natin ihayag ang kabutihan ng ating Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa
sa kabanalan mo. Malulugod, malulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ihayag natin, ikaw lamang ang nagtiwala sa Lord. Bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakabuti mo, napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Panginoon, ang iyong mga nilikha, ang iyong nilikha, luluwal hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ihayag natin ang kabutihan, napakabuti mo, oh Lord. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha, ang iyong nilikha, luluwalhatiin ka. Wala kang katulad, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa ihayag natin ang kabutihan niya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Oh yes, oh Lord. Ikaw lamang, Panginoon, napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ihayag natin, napakabuti mo, di ka nagbabago, napakabuti mo. Di ka nagbabago.
kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, Panginoon, noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Oh, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Purihin natin ang Panginoon. Ibigay natin ang mataas na papurit palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, dadako po tayo sa isa sa pinaka-importanting bagay po sa ating Sunday service, ang pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na dadali ng ating mahal na pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie at sa atin po natin siyang ipanalangin. Diyos Ama na nasa langit, kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mahal na pastor, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo upang gabayan kami spiritually. Panalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan, katapangan, upang maipahayag, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, ang mensahe mo sa bawat isa sa amin, nang naayon sa iyong kalooban, katuruan, at higit sa lahat ng may pag-ibig. Dalangin po namin, Lord, maayos sa kalusugan, at patuloy, Lord, na ibigay mo, Panginoon, ang desire ng kanyang puso, Panginoon, na patuloy, Lord, na makapaglingkod sa iyo sa marami pang taon na darating sa kanyang buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Pwede pa po bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos? Hallelujah! Purihin po ang ating dakilang Ama. Hopefully po, sa lahat ng atin pong pinag-aaralan, lalong-lalo na may kinalaman po sa panalangin, hindi lang po natin natatandaan at hindi lang po natin pinag-aaralan. Sana po lahat ng mga nakakapakinig sa tema po ng dumulog sa panalangin, isinasagawa po ba natin yung prayer? Ang bansang ito'y kailangan po ng panalangin. Minsan may nagtanong po sa akin, Pastor, ano po ba yung nagawang kasalanan ng Sodom at Gomora? Alam niyo po yung Sodom and Gomora, narinig niyo na po yung istorya nun sa Biblia, no? Na napuot yung Diyos, bumuhos talaga yung galit niya, pinaulanan niya ho ng asupre mula po sa langit. Talagang walang natira, durog na durog. Sa civilization po ng Sodom and Gomorrah, wala pong natira. Yung iba pong mga sibilisasyon na natili, may mga natira po na mga bahagi ng kanilang gusali. Yung Sodom and Gomorrah ho, wala kayong nakita. Ang sinabi lang sa Bible, of course, gumawa sila ng isang bagay na talagang kasuklam-suklam sa Diyos at ikinagalit ng Diyos, at maraming nga nagsasabi, Pastor, yun po siguro, yung pong pumatol sila sa kapwa lalaki, pumatol sila sa kapwa babae. So tinignan kong mabuti sa Bible, hindi lang pala yun, maliit lang bahagi ng kasalanan lang ho yun ng Sodom and Gomorrah. Yung mga bagay na naging kasuklam-suklam, bakit nagalit ang Diyos, na sana ang bansang ito, wag nating mahawakan yung galit po na yun.
Yung pong sinasaad po sa ikalawang kronika, baliktarin niyo po yun, ano? If this nation which is called by my name shall humble themselves. Ang Sodom and Gomorrah ho, hindi ho siya mapagpakumbaba. Ang Sodom at Gomorrah po'y nagmayabang, nagmalaki sa Diyos. If this nation which is called by my name shall humble themselves and manalangin. Wala na pong nananalangin sa Sodom and Gomorrah. Seek my face, hanapin ako. Wala na naghahanap po ni isa. At ano pong sabi ng Biblia doon? At tumalikod sa kanilang kasalanan. Sa kasalanan no, napakarami, isa na po doon, yung pong pagpatol nila sa kapwa lalaki, sa kapwa babae. Pero yung apat na sangkap na yon, hindi nakita po sa Sodom and Gomorrah na sana po magbigay babala rin sa ating bansa. Alam niyo, sabi po ng Job chapter 9 verse 6, niyayanig ng Diyos ang mga lupa dahil sa tindi ng kanyang galit. Pero huwag kayo mag-alala, no? Naku, pastor, baka dumating yung big one. Mga kapatid, hanggat si Kristo po ang Panginoon natin, dumating man yan, panatag ang loob natin. Amen? Huwag tayo ho yung matatakot na, alam mo, pastor, naghanda na po ako sa bahay namin. Lahat-lahat na ho. Alam nyo, kung talagang darating po yan, darating po yan. At ako ho, panatag ang kalooban ko, mga kapatid, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. In fact, sabi nga po ni Abraham, pamangkin niya si Lot, sabi po ni Abraham, Panginoon, kung may lumpong bang 50 na talaga pong tapat sa iyo sa Sodom and Gomorrah, pwede ho bang wag niyong gunawin? Sabi ng Diyos, sige, kung may 50. Nakita ho niya, wala. Pwede ho ba kung may 40 man lamang po? Sabi ng Panginoon po kay Abraham, sige, pagbibigyan kita, 40. Hindi ko gugunawin ng Sodom and Gomorrah. Wala pa rin. Kung meron ho bang 30, okay lang ho ba sa inyo, hindi nyo gugunawin ng Sodom and Gomorrah? Sige, maghanap ka ng 30 matutuwid. Wala. Umabot ng 10. Wala rin siya nakita. Sino lang ho nakita niya? Yun pong si Lot, na pamangkin niya, yung asawa ni Lot, yung dalawa po nilang anak. Yun na lang ho natira. So sa tindi ho ng galit ng Diyos, ibubuhos ko ngayon yung galit ko sa Sodom and Gomorrah, wawasakin ko ito. I hope tayong mga mananampalataya at nananalangin po sa Diyos, hindi tayo corrupted. Can we say amen? Kasi pagkaisa rin pala tayo nitong mga tiwali. Tiwali tayo sa church, tiwali tayo sa trabaho, tiwali tayo sa pamilya. Baka dumating talaga yung time po, yung big one talaga, ganunin talaga ng Lord. Basahin niyo po yung Job chapter 9 verse 6. Ang lindol ho, galit ng Diyos ho yan. Galit ng Diyos. Pagka niyayanig ka, ibig sabihin, reminder, no? If this nation which is called by my name shall humble themselves, hindi nagpakumbaba ang Sodom and Gomorrah. Pray, hindi na nananalangin ng Sodom at Gomorrah. Seek my face, wala nang naghahanap sa Diyos, and turn from their wicked ways, wala nang tumatalikod sa kasalanan. I think sa Pilipinas, I hope, no, maski sa Peace of Harvest, talagang may puro pa rin po yung intention na talagang handang maglingkod sa Diyos. Can we say amen? Hindi pa tayo gugunawin ng Diyos pag kami mga mananampalataya. Baka manapa ho, dumating si Kristo, dagitin tayo, i-rapture po tayo. So sana po sa ating mga pinag-aralan, kasi napakahalaga po ng panalangin, hindi lamang po yung pagdulog sa panalangin, lalo tigit po yung pagdinig ng Diyos sa ating panalangin at yung mga pamamaraan po ng panalangin, dahil nandun po tayo sa huling bahagi ng tema natin, paano mananalangin, at hindi lamang po sana natutunan natin sa pamagitan po ng aral, dapat tayo ho ay nananalangin. Amen? Kasi useless ho yung pinag-aaralan natin, hindi naman natin ho isinasagawa. Kaya sa umaga po na ito, sa preaching na ito, pinamagatan po nating panalangin sa Panginoon o ukol sa Panginoon. Ngayon naman po hihimay-himayin natin, ano po dapat yung laman ng panalangin natin? Dapat ba hingi lang ng hingi? Hindi po yun. Hindi po masamang humingi. Nakita ko ang kapangyarihan ng panalangin mismo, hindi lamang sa bansa na ito, kundi sa personal ko rin pong experience. Minsan yung talagang ipapakita po ng Panginoong Diyos, kukunin na kita dito sa araw na ito Kasi tapos na duty mo, report to duty ka na. May nagpe-pray ng mga kapatiran. Sabi nga ni Pablo mas ninanais ko na ako po'y umiwan o lumisan sa katawan na ito upang makapiling ang Diyos. Pero hindi pa, may mga tao pa rin na kinakailangan pong maligtas at maturuan po sila, kaya mananatili pa rin ako sa habag ng Diyos sa katawang panglupa na ito.
May nagpe-pray po. Naranasan ko po yan. Muntik na 1 inch na lang po yung bus. Kung hindi po, patay na po ako ngayon. Sabi ko, Lord, prayer ko po, sana po lalabas ang mga mahal ko sa buhay. Hindi ko na po kontrolado. Alam niyo po yung prayer ko, hindi ko na po sinasabi na sana walang maaksidente. Ang prayer ko na lang, kung ano ang kalooban mo, Panginoon, masunod nawa. Kasi kung kukunin din talaga ho ng Panginoon, wala akong magagawa po. Amen? Wala po tayong magagawa. Pero ang bait-bait talaga ho ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sana po, ingatan mo yung misis ko. Alam niyo, no madaling araw na umalis siya, kinabukasan lumindol ho sa Davao. Nakauwi po siya. Kung hindi, hanggang ngayon, stranded po sila. Sira po yung airport Dinidinig man ng Diyos yung panalangin natin. Sabi nga ni Sister Dimple, Pastor, kamusta na po kayo? Kasi ang lakas din ho nung ugong sa amin nung lindol ho kahapon Sabi ko, awa naman ng Diyos, nandito na ako sa bahay. Pastor, yung mga estudyante nyo ho, naglabasan. Ang lakas ho nung daman-daman ng mga estudyante ko, sinuspindi nga ho yung klase kahapon, malakas. Nakauwi na po ako. Nakita nyo po yung kabutihan ng Diyos, May nagpe-pray po kasi at nananalangin din po ako. Pero ang prayer ko, hindi na po yung Lord, ilayo nyo kami sa aksidente. Ang prayer ko po, masunod nawa ang kalooban mo. Kasi kung kalooban po ng Diyos na kunin tayo, kukunin po tayo. Kung kalooban po ng Diyos na tayo po mabubuhay pa po tayo. And that has been my earnest prayer po. Kung ano ang kalooban mo, Panginoon, maganap nawa sa buhay ko. Pastor, paano po yung pananalangin natin? Kasi sabi po ng salita ng Diyos sa unang Tesalonica 5:16 hanggang 18, mga galak kayo lagi at manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga ho natin, manalangin sa lahat ng pagkakataon. So tinignan ko po yon. Sa buhay po ba natin, tayo po ay nagtatrabaho, tayo po ay nag-aaral, tayo po ay maraming gawain sa bahay. Ibig sabihin ho ba, nun segundo mananalangin tayo? Naghanap po ako ng example sa Biblia para makita natin ano po yung mga panalangin na kinalulugdan ng Diyos, ano po yung panalangin ukol sa Panginoon. At may natuklasan po ako, pero hindi ko nililimita ho rito. Pwede ho natin gawin na manalangin tayo palagi. Pastor, oras-oras nananalangin po ako. Maganda po yun. Pastor, talaga pong sa isang buong araw ho, 5 beses po akong manalangin. Maganda po yun. Pero dito po sa pag-aaralan natin, tignan natin yung mga example po, na gaya pong sinasabi sa Bible verse na ito, sa umaga at sa hapon, maging sa gabi rin, aking itinataghoy, iniiiyak ko, dito ni Haring David, ang aking mga hinanaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Ibig sabihin po ba, Pastor, pwede po tayo mag-pray in the morning? Can we say amen? Pagka po halimbawa ho, wala nang ginagawa sa eskwelahan, nagpapahinga sa hapon ho, pwede po bang manalangin? At bago ho matulog sa gabi, pwede po rin po bang manalangin? Siguro naman ho, hindi na ho ito mabigat na sa umaga, sa tanghali o sa hapon at sa gabi, ibinibigay natin sa Diyos ang ating panaghoy, yung lamentation po natin, at lahat ng ating hinanaing, sapagkat ang aking tinig ay kanyang dinidinig. Siguro pag tinanong po ako at most po, 3 times a day. Amen? Pastor, talagang wala akong panahon sa Diyos Sige po, kahit 1 time lang po. Bago matulog, wag man lamang kalimutan ng Diyos. Pwede po bang magtanong? Pag kumakain ho ba kayo, nananalangin pa kayo? Pag nakalimutan, ihabol pa rin, nagpapatawad naman ng Diyos Ako po, guilty ho niyan. Inubos ko na lahat ng pagkain, halala ko, ako pala nagpipreach nga naman dahil dala ko ng sobrang gutom. At nung kinain ko po, talaga naman yung heart ko, alam naman ng Panginoon Lord, pinipreach ko pa magpasalamat, nakain ko yung pagkain. Siguro naman, hindi naman humabigat na kasalanan yun, dala ho ng pagod. At naramdaman ko po yung pagpapatawad naman ng Diyos. Kasi if you seek God naman nakakain tayo talaga, dala ho ng gutom, dahil pagod. Nakalimutan. Hindi naman siguro mabigat na kasalanan yun. Can we say amen? Nararamdaman ko naman ho yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya lang sabi ko kasi tinuturo ko Panginoon Pero minsan nakakalimutan ko talaga
magpasalamat pagka kumakain. Pero kahit ho nagkakalimutan tayo, ang biyaya ho ng Diyos napakabuti. Sabi nga po dito, umaga, hapon, maging sa gabi rin, itinataghoy ang aking hinanaing. Bakit? Sabi ni Haring David, ang aking tinig ay kanyang diringgin. Tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, sana po gabayan kami ng mga aral na ito. Muli po, Panginoon, nagtatanong kami, paano po kami mananalangin at gaano po kadami ang aming panalangin? Umaga, hapon, gabi. Ang sabi po ni Haring David dito, inihahain ko ang aking panaghoy, ang lahat ng aking hinanaing, at ako ay dinirinig ni Yahweh. Salamat po, Panginoong Ama, hindi man namin humatularan si Haring David, kung minsan po isang beses po, kung minsan nakakalimot po sa panalangin, sa pagkain, pero alam niyo po ang puso namin, Panginoon. Hindi po kasi kami perpekto, dala ng pagod, gutom. Kung minsan Panginoon, talagang nakakalimutan mag-pray. Pero alam ko po, ang mga bagay na ito ay mapapatawad mo, Panginoon, dahil nagsisisi naman ang aming puso. Kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba. At kami po, Panginoon, kung minsan nakakalimot, alam namin, ikaw naman po walang patid na nakakalimot sa amin, Panginoong Ama, na kami po ay pagpalain at bigyan po ng kalakasan at pagalingin po sa lahat ng aming mga sakit. Kaya sa umagang ito, turuan niyo po kami, Panginoong Ama, ng mga nilalaman po ng aming dapat ipanalangin, at ito po hinihiling namin ng may buong pag-asa po at buong pananampalataya sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. So, as a standard, umaga, hapon, at maging sa gabi rin. Nung pong nananalangin po si Daniel, isa po sa mga masugid na propeta ng ating Diyos at may matatag na pananampalataya. Alam niyo po, si Daniel kasi kinalulugdan ng Diyos. At alam niyo, pag kayo po'y kinalulugdan ng Diyos, ilalagay niya po kayo sa mataas na kalalagayan. Kaya nangyari kay Daniel, inilagay po siyang tagapamahala ng Persia, ng kaharian ng Persia. At lahat ng kanya pong mga nakasama po na mga pinuno roon na inggit sa kanya. Of course, pag ikaw po'y pinagkatiwalaan ng haring, pangkalahatan po na tagapamahala, may mga maiinggit po. Sabi po ng mga nainggit sa kanya, gumawa tayo ng doktrina o gumawa po tayo ng batas na kung hindi sasambahin o pananalanginan ang hari ng isang linggo, itatapon po doon po sa yungib na may mga leon. Kaya nga po siya naitapon doon . At dahil dito, nanalangin siya, nalaman niya yung batas na ginagawa pang-ipit sa kanya . At paano siya nanalangin? Tingnan niyo po sa aklat ng Daniel para makita natin yung duration. Sabi po ng Daniel sa Isjes, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, dapat mananalangin at sasamba lang kay Darius, kay Haring Dario. Umuwi po siya. Siyempre nalungkot siya. Sa kanya po nakadirekta itong batas na ito . Lumuhod siya at nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid, sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Ilang beses po nanalangin? 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Si Haring David na yan, tsaka si Dario, ito po si Daniel, nananalangin siya 3 times a day. So meron pong prayer na itinuturo sa atin ng Biblia, pwede nating sundan po. Pagkagising sa umaga, pagkatapos ng walang ginagawa sa trabaho, at sa kinagabihan bago matulog, kinakailangan po tayong manalangin. Can we say amen? Nakita po si Daniel, hindi lumuluhod pag nananalangin kay King Darius. Napilitan yung haring ipadakip siya at ipatapon po siya doon po sa yungib ng mga leon. Pero God is good all the time, and all the time God is so good. Kinain ba siya ng leon? Hindi. Sinara ng Diyos yung bunganga ng leon para mapakita po ng kanyang dinadalanginan na Diyos ay buhay at makapangyarihan. Pagka po natutunan na po ninyo talaga yung lalim sa prayer, kasi ako po ang puntos ko, mahalaga po na ang Bible po talaga ay sa puso ninyo. Pero kung walang kalakip na panalangin, this will become head knowledge. Hindi mapapractice sa buhay yan ng isang mananampalataya. Kaya mas marami na dapat po yung
idinudulog nyo na panahon sa panalangin, kahit kung minsan nga po mga kapatid, nakakapakinig na lang kayo sa preaching, ano ho? Kasi mahalaga pong buksan ng banal na Espiritu ang ating mga puso. Ang sabi po kanina ni Haring David, 55:17, sa umaga, sa hapon, at maging sa gabi, idinudulog ko ang aking hinanaing. Ipinapanaghoy ko yung aking hinanaing at dinidinig ako ni Yahweh. Sabi po rin dito, 3 beses niyang ginagawa. Sino po ito? Si Daniel. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Sa umaga po, pagising po natin, can we make the promise po? Kung minsan nabe-break pa rin, pero hingi lang tayo ng tawad. Na wag mo na Facebook po yung bubuksan ninyo sa umagang-umaga. Disiplina lang sa sarili. Pwede ba nating isa puso po yun? Lord, ang pagbukas ng mata ko at nagkaroon ako ng malay, nung ako'y natutulog, nagising ako, ikaw muna po ang pasasalamatan ko. Can we say amen po? Hindi naman masama ako na tignan yung Facebook. Secondary, tertiary na ho, pagkatas ng panalangin. Hindi yan prioridad. Amen? Ang priority po natin ay panalangin. Tapos wala nang ginagawa sa opisina. Nakita nyo, nagkukumpulan na, nagchichismisan na. Diba ganyan naman yung setup sa opisina ho, pag wala nang ginagawa, nagkukumpulan, may pinag-uusapan. Alis po muna kayo doon, punta po kayo doon sa lamesa ninyo na wala po nakakakita sa inyo, kaya po malayo kayo sa mga chismisan niya. Sayang yung oras At magpasalamat na naman sa Diyos at kanyang iniingatan ang bansang Pilipinas. Tapos buksan niyo yung prayer journal niyo, may sakit yung kapatid, may sakit si ganito, ipanalangin niyo po. Matutulog na lang po sa gabi, can you say amen? Prayer po ulit. Pastor, pagod na pagod po ako A simple thanksgiving. Ano po ba sabi po ng unang Samuel po, doon po sa 15:22, ang Diyos ay hindi tumitingin po sa panlabas na anyo. Hindi po, Pastor, ako po talaga nakaluhod pa, nakataas pa yung kamay ko. Hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo. Pero yung puso mo umiyak, tumulo yung luha mo, salamat Panginoong Diyos. Yun ang sinabi mo. Coming from the heart. Ang Diyos po ay tumitingin sa puso ng tao. Pastor, pwede ho ba sa isang gabi nag-thank you lang ako? Pwede po. Basta tiyakin niyo po nang galing sa heart po yun bago kayo matulog. Thank you po, Lord. Pero kung may kalakasan pa, talaga namang andun yung sipag, siyempre iba rin po yung tingin ng Diyos na talagang naglaan kayo ng panahon. Do you have a prayer center po o kaya dun sa room po ninyo? Isa pong maliit na lugar, lagyan nyo ng banig. Bakit to, Pastor? Minsan kasi ang prayer po, mas dinidinig ng Panginoon Diyos kung nakapatira pa. Yung talaga nakapatira pa, nakaganon kayo sa lupa. Pero Pastor, pwede ho ba yung nakaupo lang? Pwede naman po. Wala na pong problema yon. Pwede ho ba yung nakahiga sa kama? Pwede po yon. Pero based on my own experience, pag nanalangin po kayo nakahiga, mamaya ho, naghihilik na kayo. Amen, totoo ho yun. Pero subukan nyo po, yung discipline talaga, lumuhod kayo sa lupa talaga. May matindi akong panalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Wala naman nakakakita sa inyo. Kung talagang ayaw nyo pa ng banig, gusto nyo po talagang magpakumbaba sa Panginoon. Magpatira pa kayo sa lupa at diringgin ng Panginoon ang lahat ng atin pong panalangin. Panalangin para sa anak ninyo, pagalingin ng Diyos. Diringgin niya, magpatira pa kayo. Panalangin para sa bansang ito, may sakit ang bansa natin, magpatira pa po tayo. Pero wag natin kakalimutan po na sa isang araw, manalangin tayo kahit 3 beses, gaya ni Haring David at gaya po ni Daniel. Ano po yung dapat laman ng ating panalangin? Number 1, kailangan po hindi naman hingi ng hingi. Kasi ang problema po sa atin, Panginoon, bil mo ko niyan, bil mo ko nito, pengin ito, pengin nun. Ugaliin ho natin na ang prayer natin, kung lumuhod man kayo, o talagang marubdob yung inyong panalangin, magpatira pa kayo. Pero dapat ang simula ng panalangin natin ay merong pagpupuri po sa Panginoong Diyos. Sabi po ng awit 145, 1 hanggang 3, coming from David, King David. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari ay aking ihahayag.
Hindi ko titigilan, magpakailanman ang magpasalamat. Can we say amen? Ang pagpapasalamat ni Haring David, hindi pwedeng matigil eh. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5, parehong-pareho, no ho? Verse 16 to 18. Pray continually, give thanks in all circumstances. Nagkasakit na nga yung anak ko, magpapasalamat pa po ako sa Diyos. Subukin nyo ang Diyos. Minsan may tinuturo lang naman po yung Diyos na ating Panginoon eh. Hindi po masama ang Diyos, meron lang po siyang tinuturo sa atin. At ang sabi ng verse 2, aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Look at the duration, 3 beses at araw-araw. Ay hindi ako titigil ng pasasalamat magpakilanpaman. Tignan niyo po yung konteksto nung sinusulat ho ito ni Haring David at nagpapasalamat siya. Pabagsak yung kaharian niya, kinukubkub po sila ng mga Amalekita. Si David ho, nilubayan ng Panginoong Diyos, panandalian. Bakit? Gumawa ng pangangalon niya, naging mamamatay tao. Wala na siyang kakampi, pero hindi siya nawala ng kalooban. Ang sabi niya, hindi ako titigil ng pagpapasalamat sa iyo araw-araw at hindi ako titigil magpakilanpaman. Nakita po nung Diyos yung heart niya eh. So dati ho na hindi siya pinapansin ng Diyos, ngayon ho, dininig ho yung kanyang panalangin. Consistency lang ho. Pagising po sa umaga, ang gustong-gusto po ng Diyos, banggitin niyo po yung lahat ng kanyang kabutihan. Kasi dinisign tayo ho para ipahayag yung kadakilaan ng Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, tumitibok pa yung puso ko. O kaya kung nasa lugar kayo, nasa labas po kayo, ay nag-outing po kayo, subukan nyo mag-pray po, lalo na pag nasa beach, nagbubukang liwayway po. Lahat to na nakikita nyo, salamat Panginoon Diyos sa araw na ito. Salamat po sa dagat po. Salamat sa magandang simoy ng hangin. Salamat po sa mga buhangin na ito. Salamat po sa napakaganda po naming tanawin. Salamat po Panginoong Ama sa mga punong nakikita ko. Salamat po Panginoong Diyos. Napakaganda po ng lahat ng iyong nilikha. At doon nyo po mahahawakan talaga po ang puso ng Diyos. Minsan ho, naglalakad po ako sa UST, maaga po ako, mga 5:30, may nakita po akong estudyante. Sabi kong ganun, ano kaya yung sinasabi nito? Nandoon po siya sa field at siya po ay nagsasalita. Di medyo lumapit po ako, ano kayang sinasabi niya? Pinapasalamatan niya habang nananalangin yung estudyante na ito. Yung kagandahan ho ng araw, yung kagandahan ho ng lahat ng mga puno, kagandahan po ng kanyang mga nakikitang tanawin. Tuloy-tuloy ho yun, nananalangin ho yung isang estudyante. I think born again po siya. Nananalangin siya, tuloy-tuloy ng ganon. At sabi ko, ganon dapat po ang laman ng ating panalangin. Hindi po umagang-umaga, Panginoon, pengi naman ng kaligtasan, pengi naman ng kagalingan, pengi naman ng ganito. Unahin muna natin ho na papurihan ng Diyos at susunod na lamang po yung lahat ng atin pong hinihiling. Kaya nga ho, sabi po dito, aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw at hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanpaman. Papuri sa Diyos. Can we say amen? Kaya po kahit may sakit po, salamat po. Halimbawa ho, may mga nagpapadialysis po dito. Halimbawa po, nakasalang po kayo. Salamat po, Panginoong Diyos. Mapapalitan na naman po at malilinis yung dugo ko. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mga doktor po na itong umaasikaso sa akin. Salamat po sa lahat ng mga nurse po na naririto. Salamat po, Panginoong Diyos. Mamaya pagkatapos po, makakaraos na naman po ako. Ay, hallelujah ho. Makikita niyo po yung kabutihan ng Panginoong Diyos kahit hindi kayo humiling. Sabi po nila na iba po, may kausap po ako na doktor eh. Pag nagpa-dialysis ka, 5 taon na lang itatagal ng buhay mo. Sabi ko doon sa doktor talaga ho na kakilala ko sa UST, hindi ako naniniwala dyan. Dahil nasaksihan ho mismo ng mata ko, may mga nagpapa-dialysis po dito, taunan na. Amen? At sila po ay nagpapadialysis po. Bakit? Ang puso nila ay nagpapasalamat sa Diyos. Dinudugtungan po ng Panginoon na araw-araw ang kanilang buhay. Hindi ko na lang ho inoffend po yung kaibigan kong doktor. Sino ka para magsabi na 5 taon? Amen? Pag ang Diyos ang kumilos, sinabi na nga kay Haring Hezekiah, mamamatay ka ngayon, pero dahil sa abag ng Diyos, 15 years pa yung dinagdag. Bakit to? Si Hezekiah ay nagpapasalamat lang sa Diyos eh. Ganun yung ugaliin po natin.
Sana po sa mga kabataan, matutunan natin yung disiplina. Ang Facebook po, pwede pong tignan yan pagkatas ng prayer. Yung po mga Instagram ho, pwede po yan na atin pong mag-upload kayo. Walang pa naman yung problema ron eh. Pero ho, unahin po yung panalangin. At pag nagre-report na po yung cellphone ninyo, 8 hours na po, iba na po yan. Meron pong ganun, yung time allotted po, 8 hours na sa isang araw, kaiba na yan kapatid, kaiba na yan. Sana po yung Diyos ang mag-report, 8 hours ka na sa prayer. Hallelujah. Sana ganun ho yung nire-report sa atin ng Panginoon. Pangalawa, tignan ho natin, ang laman ng panalangin natin, meron pong patawad, humihingi po. Pero yung paghingi po natin, ay meron pong paglilinis. Kasi nagpupuri tayo, pero kailangan ho ng patawad sa Panginoon. Sabi ng Isaiah chapter 43 verse 25, Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi ko na alalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Can we all say amen? Ibig sabihin ho ba yung, Pastor, ako po yung tinatamaan na nag-i-internet ho ng 8 hours. Pwede pa ba akong humingi ng tawad sa Diyos? Opo, that's the good news eh. Kaya pwede pa tayong magbago ho eh. Pero grabe po yung kasalanan ko talaga, Pastor ho eh. Ako rin ho yung tinatamaan na tumitingin po sa mga malalaswa. Ang sabi ng Panginoong Diyos dito, ako ang Diyos na nagpapatawad. Kaya ang approach ko po rito, pag ako'y nagpipreach po, ipinapakita ng Diyos po sa pulpito na ito, lumapit tayo sa Kanya dahil may nakahandang kapatawaran. Amen? Alam niyo po, sabi pa ng banal na kasulatan tungkol po sa pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Doon po sa awit, 103:12, in the book of Psalms, chapter 103, verse 12, as far as the east is from the west, so far have I taken your sins away from you. Kinakanta natin yan eh. Pero nasa Bible po yan. Hanggang timog, hanggang hilaga, hanggang kanluran, hanggang silangan, gaano man kalayo, ganun din katagal. Sabi ng Panginoon, kalayo ang pagtanggal ko sa lahat ng inyo pong nagawang mga pagkakamali. At ito nga ho, napakaganda nito, sa Isaiah 43:25, pag humingi tayo ng tawad, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga naging mga kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Minsan narinig ko si Nanay Mercy dati, Panginoong Diyos, itapon niyo po ang aming kasalanan sa pinakakaibuturan ng dagat. Sabi ko, grabing panalangin yun ah. Nung nagbabasa ako ng Biblia, nakita ko yung panalangin ni Nanay Mercy. Nanay Mercy po, isa sa mga kapatid po natin na nasa langit na po, no? Siya po yung nanay nila, ni Brother Jimmy po. At narinig ko yun many years ago. Nung nabasa ko, sabi po ng Micah chapter 7 verse 19, itatapon ko ang inyong kasalanan sa kalagitnaan at kaibuturan ng dagat na hindi ko na kailan pa man alalahanin. Sabi ko, yun yung panalangin ni Nanay Mercy nung araw Kaya biblical din pala yung prayer, Pero nyo po yun, if we confess our sins, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos po ay tapat, mabuti, at tayo po'y patatawarin niya sa lahat ng ating nagawang pagkakamali at lilinisin pa niyo tayo po sa lahat ng ating nagawang mga kasalanan. Sa unang 1:9. So, ibig sabihin po, when we pray, Lord, you know everything in my heart. Ang prayer ko nga po, halimbawa, hindi ko naman sinasambit, ako'y nananalangin ng tahimik ko Pagkatas ng prayer ko, durug na durug yung puso ko dahil ako talaga pagka ako nagpe-pray, no holds barred. Talaga kung ano yung nagawa kong kasalanan, diretsahan sa Panginoon. Minsan nakakahiya na talaga yung kasalanan ko Talagang, kumbaga nakakadiri na talaga pagka narinig ng Panginoong Diyos. Pero sabi ng Biblia, Panginoon, if we confess our sins. Pero alam niyo po yung kapalit noon, pagka nasambit niyo po lahat, ang sarap po ng tulog ninyo. Can we say amen po? Daman niyo po yung kalinisan ngayon kasi nasabi niyo sa Panginoon Tapos i-remind po tayo, pag uulitin po natin, pinatawad ka ng Panginoong Diyos, pero walang sawa pa rin akong patatawarin pa rin kita sa lahat ng iyong pong nagawang pagkakamali, sa lahat ng iyong pong nagawang pagkakasala. Siguro po kung ang batas ng Diyos, one time patay tayo sa kasalanan, lahat tayo ngayon patay. Amen? Kasi may kasalanan tayo, uulit-ulitin talaga
Pero di ba sabi ho ng Biblia, ang nais ng Diyos ang lahat po'y maligtas at wala ni isa man ang mapahamak. Ang nais ng Diyos ang lahat makaalam ng katotohanan at wala po ni isa po na hindi maliligtas. Gusto ng Panginoon Diyos lahat ng kanyang nilikha maligtas eh. Kaya napakahaba ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Pero may hangganan po yan. Pag nakuha ho natin yung galit ng Diyos, katulad ng Sodom and Gomorrah, hindi na nagpapakumbaba, hindi na nananalangin, hindi na ho tumatalikod sa kasalanan, hindi na hinahanap ang Diyos, asahan nyo po yung the big one dito. Asahan nyo po yung big one. Yayanigin talaga tayo ng Panginoong Diyos. Kaya po sa morning po, hindi po namin sinasabi na samahan nyo po kami. Alam ko po, busy po kayo. Pero hindi hihinto yan kasi meron pong dapat nag-i-intercede. Dito po sa Marikina City Hall, marami ho mga pastor ho dyan, gabi-gabi pumunta po kayo dyan. Naka-assign po yung mga churches, inassign po kami ni Pastor Jerry po dyan. Pagka po nag-lay hands po yung mga pastor po na yan, sinishield po na mawala sa korupsyon, mawala po ang korupsyon po kasi laganap talaga mga kapatid. Tingnan nyo po yung bansa natin, mahilig na ho talaga sa pera. Nung binabasa ko po yung Bible, meron ditong isang talata po sa Biblia ho eh. Doon po sa aklat na ng Mangangaral, 5:10, pag nakita nyo po yung kikilabutan kayo eh. Kasi ganun na ho ang gusto ng bansa natin. Yung pong gahaman na sa pera, yung wala na ho talagang, basta po ang content po nun, yung nilalagay po sa aklat ng Mangangaral, doon po sa 5:10, lahat na ng tao ho, ang gusto nila ho, yung kagahamanan sa salapi. Harap-harapan na eh, dito po sa bansang Pilipinas eh. Maliit na nga lang yung negosyo natin, gahaman pa rin po tayo. Tayo rin ho, nandadaya ng kapwa. Sana sa Peace of Harvest, magsimula na po yun. Nakapulot tayo ng pitaka, tinago po natin. Yung cellphone ho, hindi natin binalik. Ang corruption ho, nagsisimula sa atin ho eh. Di ba ho? Huwag kayong magagalit ho ha, nagiging tapat lang po. Galit na galit po tayo sa mga contractor ng ganyan. Pero yung PW card mo, dinaya. Anong pagkakaiba natin sa kanila? Huwag kayong magagalit po. Alam ko po, marami pong nakikinabang sa mga card ng ganyan. Hindi pa naman tayo senior citizen, talaga nagpagawa tayo ng senior citizen card po. Kung halimbawa, galit tayo sa mga mandaraya, wag din po tayo sanang dadaluyan ng pandaraya. Can we say amen? Nasabi ko po yung sa PW card, laganap din po yan. Ang dami ko nagpapagawa ng PW card. Ako pumasok din sa isip ko, bakit hindi ako magpagawa para mabawasan po yung aking binibili. Pero sabi ng Panginoon, galit nga kayo sa corruption, tapos sisimulan nyo yung corruption ng ganyan. Can we say amen? Pero pastor, ang conviction ko, pinapatawad, bahala po kayo. Kami po'y naririto para magpaalala. Pero paano po papakinggan ng Diyos yung ating panalangin kung nanggagaling din po sa atin yung katiwalian? Pero huwag kayong mag-alala. Ang sabi ng Panginoong Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. Sana po, hindi lang yung pagpupuri, kasama po yung pagpapatawad, genuine repentance. Ikatlo ho, besides sa pagpapatawad, kailangan ho, hindi lang nagpupuri, nagpapasalamat tayo palagi. Ang sabi po dito sa Pilipos 4:6-7, huwag kayong mabalisa, pastor. Marami po nagme-message sa akin, pastor, baka tayo lindolin. Huwag kayong mag-alala sa lindol. Can we all say amen po? Assurance po ng Panginoon sa atin, hindi niya ho tayo pababayaan. As long as may nananalangin pa sa Maynila. Ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin nyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and petition, present your request unto God. With prayer and petition. Nananalangin, nagpapasalamat, ibigay ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kabalisahan. Takot ako sa the big one po, pastor. Susunod na ba ho tayo? Mga kapatid, hindi ho nape-predict ang earthquake. Yan po ang kalamidad na hindi katulad ng bagyo nakikita sa satellite. Yung huling naranasan ko na malakis po na lindol, 1990 pa po ng June po yon. Nasa third year high school po ako noon. Siguro ho, naaalala nyo po yon. Yung pong maraming namatay sa bagyo, naalala nyo po yon? That was 1990. 16, July 16 of... naranasan nyo po yung yanig noon, malakas po yon, lalo na sa mga hindi pa pinanganganak. Ang daming namatay yun. Yung isang hotel po sa Baguio, bumagsak, lahat ng nasa loob ng hotel patay. Lahat to na nakakaalala pa nung lindol na yun, magsabi ng amen. Yan, marami pa po.
1968 ho, nilindol tayo nung Ruby Tower. Alam niyo po yon. Lahat na nakakaalala nung lindol na yun, magsabi ng amen. Sister Mila, bet mag-amen. Sabi niyo, naalala niyo pa. Yung 1908 po na lindol, wala naman sigurong pinanganak pa ng 1908 dito. Pero tiyak yan, may kinahaharap po tayong mga malalakas na lindol po sa mga susunod na taon. But we pray po, at hindi tayo lilindulin ng ganon. Minsan kasi sabi nung, Pastor, totoo ho ba yun? Lulubog ho yung Marikina, kasi Bali, huwag kayong mabibig, talaga hong lulubog, kasi nandito tayo sa fault line. Kung talagang malakas ho, mga intensity 8 or 9, mawawala si Marikina talaga. Pero anyway, wala tayong dapat alalahanin. Wala kayong dapat alalahanin. Can you say amen? Nasa Marikina ba kayo? Ako nasa Quezon City na. Wala kayong dapat alalahanin. Ha? Bakit wala kayong dapat alalahanin? Kasama rin kami sa fault line sa Quezon City. Lahat naman tayo dadaanan. Pati Cainta, Parañaque, Taguig, tinignan ko po . But God is in control. Amen? Nasa kamay ng Panginoon Diyos ang kapalaran po natin . Ang ganda-ganda ng sinasabi po dito, no? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kailangan, pero panalangin muna na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos, yan, yung mga kapatid nagbe-message sa akin, Pastor, baka mabigwan tayo. And, ang sabi ng Biblia po, the understanding of God that transcends all kinds of wisdom and understanding shall guard our hearts through Christ Jesus our Lord. Bababa po ang sabi rito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi natin kayang maunawaan ng tao na siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kamatayan nga, dapat hindi tayo matakot . Unang-una, walang nakakaalam ng kamatayan. Yun nga pong kawalan po, dapat po hindi tayo matakot. Kasi ang Diyos po nagbibigay, siya po nagsusupply. Yun pong, minsan ho mga estudyante ko, sabi ko, ano mong nararamdaman niyo? Wala nang pag-asa ang bansang ito. Hindi ganun ang attitude ng isang Kristiyano. Punong-puno pa ng pag-asa ang bansang ito. Naririto pa tayong mga Christian . Amen? Wala nang pag-asa ito pag wala na pong nananalangin dito. Nasabi po ng mga estudyante ko, sana ho magkudeta na, patayin ang Pangulo. Hindi ganyan ang solusyon, kapatid. Kasi pag nagkudeta ho, pag pinalitan ho ng militar ho yan, mas masahol pa po yung militar pagka po yan ay gumawa ng katiwalian. Kaya huwag tayong mag-iisip ng ganon. Ipanalangin natin ang mga namumuno, ipanalangin natin po ang bansang ito. So, pagpapasalamat sa Panginoon. Una ho, purihin natin ang purihin yung Panginoon. Pangalawa ho, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangatlo ho, yung panalangin natin, pasalamatan natin. Papasalamatan ko, Pastor, wala na nga ho kaming makain. Opo. Give thanks in all circumstances . Palaging encouragement sa atin yung nangyari po kay Job. Pinanganak po ako na hubad. Ako po ay aalis ng hubad. Pinanganak ako dito na walang-wala. Aalis din ako ng walang-wala. Praise be the name of the Lord Jesus Christ. Ganun lang naman ho kasimple ho yun . Ika-apat, mga kapatid, ang sabi po ng ating content ng panalangin, yung dapat to nakikiusap sa Diyos. Ito na yung paghingi, nakikiusap. Sabi po ng 2 Corinto 5:20, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo, as preacher, bakit po kami naririto? Nakikiusap po ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Tumalikod tayo lahat sa ating kasalanan. Sabi po rito, ang Diyos mismo nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. At kami naman po nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo na tayo sa Diyos hanggat maaga pa. Amen? Si Lord, hindi siya pwedeng magsalita ngayon by voice . Magsasalita siya sa pamagitan ng word niya. Ito po. At paano niya sasabihin yung word niya? May mga pastor po na nilagay. Kaya ang pastor ho nakikiusap sa bawat isa. Magsisi na tayo sa ating kasalanan. Talikuran na po natin ang lahat ng ating karumihan. Ang sabi nga po ng aklat ho ng Roma, doon po sa 12:1, ako'y nakikiusap sa bawat isa. Ano po yung nakikiusap? Ialay ninyo ang inyong sarili. Napakaganda bilang pakikiusap po ng pagkakasundo sa Diyos. I beseech you, my brethren, nakikiusap ako sa bawat isa, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang
handog na buhay, bilang isang handog na banal, bilang isang handog na kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito ang karampatang pagsamba na hinahanap po ng ating Panginoong Diyos. We offer ourselves. I beseech you, sabi pong gano'n, nakikiusap ako. Pwede po tayong makiusap sa Panginoon. Sundan niyo po yung mga binigay po natin na paalaala. Hindi ako uupo sa panalangin. Maninikluhod ako. Ibig sabihin na maninikluhod ako, luluhod ako. Pastor, masakit yung yung tuhod ko sa arthritis eh. Lagyan nyo ng unan. Mas malalim yung panalangin ko, Pastor. Nang hihingi po ako ng awa sa Diyos. Magpatira pa kayo. Alam niyo po yung pagpapatira pa, talaga nakahiga kayo sa floor. Makaganon kayo. Tapos iiyak nyo sa Panginoon. Iiyak nyo. Dati nga po ang panalangin po nila, winawasak nila yung damit nila. Naglalagay po sila ng abo sa ulo. Hindi naman po pinagagawa ng Diyos. Kung ayaw nyo po doon sa sa kama kayo magpatira pa. Pero siyempre nakikita ng Diyos yung heart natin eh. Matigas ho yung floor. Yung floor ho talaga, hindi po siya kumbinyente. Pag sa kama kayo nagpatira pa, parang baliwala rin ho. Pero kung ang puso ninyo, gusto ko lang nakaupo, Pastor, hindi ho masama ho yun ha. Gusto ko lang nakahiga po ako, pagod na po ako, hindi po masama yun. Pero iba po talaga, pag tayo po'y makikiusap sa Panginoon na nagpapatira pa. Ang sabi po ng 2 Korinto 5:20, nakikiusap kami sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo na po tayo sa Diyos. Hanggat maaga pa. Alam nyo, nung binabasa ko po yung aklat ng Kawikaan, sabi po ng Kawikaan 1, yung 24 patuloy, tumawag ako sa inyo, sabi ng Panginoon. Hindi naman nagpabaya ang Lord eh. Tumawag ako, pero walang dumidinig eh. Nagbigay ako ng payo, pero wala naman tumanggap sa payo ko. Kaya pag dumating ang inyong mga kasakunahan, sabi ng Panginoon, ako naman ang tatawa sa inyo. Hahanapin ninyo ako ng lubos, pero hindi na ninyo ako matatagpuan. Pag namatay po tayo, wala na pong prayer. Ito po sa mga kasamahan ko, lalo na sa trabaho. Ang lahat ng ginagawa nating panalangin, naobserbahan ko po sa mga pinupuntahan ko po na mga worship nila eh. Hindi na po naririnig ng Diyos ang panalangin sa mga patay. Wala na ho yun eh. Pag namatay po kayo, kung ano po yung ginawa nyo rito, tinanggap nyo si Jesus, absuelto kayo. Pero, mga kapatid, kahit magalit kayo sa akin kasi ako'y naninindigan kay Kristo at napapanood nyo po ako ngayon, wala pong second chance na purgatorio, hindi po totoo yun. Itinakda po sa tao na mamatay ng minsan at pagkatapos po ay sa purgatorio. Amen? Wala hong ganun eh. Itinakda na po sa tao ng mamatay ng minsan at pagkatapos po ay haharap sa paghuhukom. Naalala niyo po pag nagpe-pray po tayo dati sa pananampalataya natin. May eternal light shine upon him. Alam niyo po yung mga ganong prayer, Pero hindi na ho tayo madidinig ng Lord pag patay na ho eh. Kaya sana po mga kapatid, dinggin natin ho yung salita ng Diyos. Habang andyan pa siya bilang pangwakas, habang nandyan pa siya, sabi po, ayan po. Sabi nga ho natin, hanapin. Sabi nga ho natin, manalangin. Sana habang nandyan pa ang Diyos, habang buhay pa po tayo, habang malakas tayo. Sa pangwakas po, sabi ng Isaias 55:6, hanapin mo si Yahweh, habang siya'y matatagpuan pa, manalangin ka sa Kanya, habang siya'y malapit pa. Obserbahan niyo po, hahanapin mo siya, pwede pa natin siyang matagpuan ngayon. Mananalangin tayo, habang siya po ay malapit pa sa atin. Pwede ba natin hong palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Sabi ko ho, palakpakan! Thank you, Lord! Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo. Ama naming makapangyarihan, patuloy, hindi namin po talaga hawak ang aming hinaharap. Sa kabila po ng lahat ng mga kaguluhan, sa iba't ibang dako ng Pilipinas, nakikita namin ang pagyanig, paglindol, nakikita namin hindi tila baga humihinto ang pagdating ng mga bagyo, ang mga pagbaha. Pero panatag pa rin ang loob ng bawat mananampalataya ngayon
Sapagkat kami naniniwala po, sinangkapan mo ang mga panalangin namin unang-una ng pagpapasalamat, patuloy po Panginoong Diyos ng pagpapatawad, nilagyan mo at sinangkapan mo Panginoon ng paghingi o ng pakikiusap, gayon din naman po ang pagpupuri. At sa lahat ng mga hinirang mo, Panginoong Ama, naniniwala po ako sa aking nabasa sa iyong banal na kasulatan. Kung meron pong 50, 40, 30, hindi mo gugunawin, hindi mo lilindulin ang bansang ito. Datapot nananalangin kami, sana po maski sa Peace of Harvest, lahat kami po ay may pusong handang humanap sa iyo hanggat ikaw po'y matatagpuan. May isang puso po na handang manalangin po hanggat napapakinggan niyo po kami. Sapagkat maski po dito sa church na ito, Lord, kung wala na po talagang may puso pang hanapin ka, ang bansang ito'y wawasakin niyo po. Naniniwala ko marami pang mga churches, Panginoong Ama, na patuloy dalisay ang mga puso. Marami pang mga churches po na gaya ng sinasabi ng Aklat ng Pahayag, katulad ng Philadelphia, Panginoong Ama, tapat, patuloy na umiibig sa iyo, hindi nawawala ang kanila pong pananalig. At nawa po ang Peace of Harvest po, Panginoon, kaya po nakikiusap kayo sa amin. Pag-aalay namin ng buhay na banal, buhay po na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa inyo, sapagkat hindi kami tatamaan ng mga sakuna na ito, ng mga kalamidad na ito, habang may naninindigan po na totoong puso, lalo na po sa church na ito. Muli Ama, nagpapasalamat po kami at sa mga panalangin po inidudulog namin. Sana po subukan namin ang manalangin ng 3 beses isang araw at subukin din namin, Panginoon, umalis po ng comfort zone. Manalangin kami na nagpapatira pa. Kung hindi kaya magpatira pa, nananalangin kami nakaluhod. At kung hindi kaya nananalangin na nakaluhod, kahit nakaupo na lamang po at hindi nakahiga, Panginoon, bilang pagbigay po ng galang, pasasalamat at pagkilala po sa inyo. Panginoon, pinangahawakan namin ang salita mo. Kung ang bansang ito'y patuloy na mananalangin, magpapakumbaba, at Panginoon, hahanapin ang iyong muka, tatalikod sa kanyang kasalanan, kiniklaim po ng Peace of Harvest, Puray Christian Church, lahat po ng mga tinawag ninyo, didinggin nyo po kami sa langit, pagpapalain nyo kami, at pagagalingin ninyo ang aming lupain. Muli Ama, maraming salamat po sa iyo lamang ang pinakamataas na kapurihan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe at paalala sa bawat sa atin. Bago po tayo pangunahan sa panalangin ni Sister Linda, muli po paalala sa ating mga kapatiran, lalo na po yung mga nasa malayong lugar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa panalangin at gayon din sa inyong mga kaloob na maaari nyo pong iparating po yan sa ating BPI account 009733 014722 at sa ating BDO dollar account na 100-330-318489 at ngayon din meron din po tayong GCash account 0929-113-1947. Diretso po iyan sa ating treasurer kay Sister Bernice. Kaya muli, tinatawagan po natin si Sister Linda para po pangunahan tayo sa panalangin. Salamat po. Bago po tayo manalangin, i-share ko lang po yung salita ng Lord. Lagi po nating iisipin ang sinabi ng Lord, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Huwag po tayong magulimihanan sa ating isusuot, sa ating idaramit. Pagkat lahat po yan, ipinobide na po ng Lord. Huwag po tayong pakahirap sa paghahanap buhay, pagkat kung ang buhay natin, itutuon lang natin sa pagsunod sa Diyos, lahat po ng bagay ipagkakalob niya sa atin. Ang Diyos po, alam niya kung anong pangangailangan ng mga anak niya na nagtatapat sa Kanya. Kaya lagi po nating isipin, may Lord pa po tayo na Jehovah Jireh, my God shall supply all our needs according to His riches and glory. Lagi po tayong makipag-connect sa Diyos para wag po tayong magkakaroon ng pag-aalinlangan sa ating buhay.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang nasa langit. Nagpupuri po kami sa iyo, nagpapasalamat, Panginoon. Pagkat sa lahat ng salita mo, Lord, natutuon po namin ang aming mga kaisipan, Panginoon. Natutulungan mo po kami, Lord, na mabuhay ng maayos, Panginoon. Pagkat dala-dala namin sa aming mga puso, Lord, lahat ng salita mo, lalong-lalo na, Lord, na sinabi mong hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lahat-lahat ng bagay sa buhay namin, ipinagpapaubaya namin sa iyo, Panginoon. Ang tanging masasabi namin sa iyo, Panginoon, Thy will be done on our lives, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama. Papuri, pasasalamat ay sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Narito ang aming mga puso, lubos na tumatanggap sa iyo. Narito ang aming mga buhay, tanging sa iyo nananalig. Puno ng pag-asa, sa inyo naniniwala. Kayo'y tapat at di nagbabago. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Nagpapasalamat sa pagpapala. Nagpapasalamat sa biyaya. Amen. Salamat sa Diyos. At ngayon naman po, dadako po tayo sa ating pagbati, sa ating mga kapatiran, na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong paparating. October 14, Brother Christian Radoban. October 16 naman po si Sister Justice Rain Flores. At sa October 17, si Brother Daryl Mendoza. Ayan, happy birthday po sa inyo. At sige po, tinatawagan po yung ating mga kapatiran na tumayo po din sa harapan para po maipanalangin po kayo at mapasalamatan natin ng Diyos sa inyong buhay. Sige po, ipag-pray po natin ang ating mga kapatid. Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mga kapatid na ito na nasa inyong harapan na magdiriwang po ng kanilang karawan sa linggong paparating. Maraming salamat, Panginoon, sa buong taon na dumaan sa kanilang buhay, na patuloy, Lord, na kayo po ang siyang nag-ingat sa kanila, Panginoon, at patuloy, Lord, na prinobide ang kanilang mga pangangailangan at higit sa lahat sa pagbigay sa kanila ng maayos na kalusugan. Kung yung lolobin, Panginoon, panalangin po namin sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay. Patuloy, Lord, bigyan niyo po sila ng bakod ng pag-iingat. Patuloy, Lord, na mag-excel po sila sa kanilang mga trabaho at negosyo. Patuloy din po, Lord, na dalangin namin na gamitin niyo rin po silang pagpapala sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy po silang magbigay ng papuri, pasalamat at pagsamba sa inyo. Kaya, Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Happy birthday po. Muli po, iniimbitahan po ang bawat isa. Every Sunday po, bago po tayo mag-Sunday service, may ginaganap pong Bible study
dito po sa ating bahay sambahan ng 9:30 a.m. At yan po ay pinapangunahan tayo ng ating mga Board of Elders and Ministry Heads. At this coming October 19, sa Bible study po natin, si Brother Francis Cariaga. At ang ating presider naman po ay si Sister Vicky Bisda. At ang mangunguna sa atin sa panalangin sa tithes and offering, Sister Emmy Melendez. At ang ating flower bringer naman po ay ang Talag Family. Muli, inimbitahan po ang bawat isa. Every Wednesday po, meron po tayong online Bible study through our Facebook page. Kaya inimbitahan po ang bawat isa na makilahok po sa oras na yan. At kung di man po kayo umabot at galing trabaho, pwede naman po natin iyang balikan at tignan po sa ating Facebook page. Muli, paalala po, nabanggit nga po ni Pastor Archie, sa prayer meeting, everyday, 5 a.m. to 6 a.m. po yan. Everyday po iyan. At ang ating night of prayer naman po, every Friday, Saturday, and Monday from 8 p.m. to 9 p.m. Via Facebook Messenger po ito. Kung gusto nyo pong sumama sa panalangin, mismo doon po sa ating prayer circle na ito, mag-message lamang po kayo sa Facebook page. At kung sa mga oras naman na yan ng ating prayer meeting, kayo ay nasa daan o nasa trabaho, pwede nyo pa rin naman po kaming samahan sa panalangin. Gaya po na nabanggit po ni Pastor Archie kanina. Kaya muli, pinapaalalahanan po ang bawat isa na patuloy po tayong manalangin sa ating Panginoon ng may pasasalamat. At kung wala na pong iba pang announcement, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa closing prayer and benediction. Salamat, Pastor Megs. Tayo po lahat ay tumayo. Mamaya po, pag alis po natin, put into practice po. Sasakay po kayo, magmamaneho, prayer po muna. Tapos, lalabas yung pamilya po natin, kakain sa labas. Huwag kayong mahiya ho. Hawak-hawak kami, mag-prayer po tayo. Amen po ba yon? Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Panginoong Ama, salamat po sa mga itinuturo niyo po sa amin na patuloy maging mapagpasalamat. Sana po, Panginoon, wag ho mahihinto yung pagpupuri namin. At gayon din naman po, Panginoong Diyos, yung amin pong pakiusap sa inyo. Lahat ng mga pinuno, lahat ng mga kapatiran, lahat ho, Panginoong Diyos, na mga may sakit, ipakiusap namin ang kanilang mabilis na kagalingan at ang mabilis po na pagpapala ng bansang ito. At lalo tigit po, sana po, anuman ang sirkumstansya namin, laman po ng panalangin ukol sa Panginoon, ang walang humpay na pasasalamat. Hindi lang yung pagpupuri, kundi pagpapasalamat at yung pagpapatawad na binibigay po. Alam namin, Panginoong Ama, nagkakamali kami araw-araw, pero wag kaming makakalimot po humingi po ng tawad. At sana po, Panginoong Ama, alam ko po, Lord, may mga tinouch ka po, lalo na mga ama ng tahanan. Sama-sama kami manalangin po, kahit sa gabi nakapatira pa, bago matulog. Kung di naman po kaya, nakaluhod po o nakaupo, bilang galang po at pagpapasalamat namin sa inyo pong kabutihan. Sa paghiwa-hiwalay namin, Ama, alam ko po may pag-asa pa po ang bansang ito. Hindi ko minawawala ng pag-asa, Panginoon. Sinabi nga po ni Abraham, kung meron po na 50 na nananalangin sa inyo, hindi nyo po gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Ngunit ang bansang ito ay mas marami pa po sa 50 ang tunay na mga dumadalangin sa iyo, tunay na mga may integridad na mga hinirang mo. Kaya alam ko, Panginoon, isasalba mo at hindi mo ipapahamak ang bansang Pilipinas sapagkat mahal na mahal mo po ang lahat ng iyong hinirang. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko, Ama, ang lahat ng mga hinirang mo na mga mananampalataya sa church na ito. At gaya po ng walang sawa namin pong binibitawan na panalangin po ni Moses, Lord, ito po'y kiniklaim namin at bibitawan ko po ang kapangyarihan ng panalangin na ito. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon po at magpakailan pa man. At ang makapangyarihan na panalangin ni Haring David, iiwan ko po sa church na ito at sa bansang Pilipinas. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Tapos na naman po tayo sa ating gawain.
tayo po muli ay umawit para sa ating Panginoon. Ating purihin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin siya. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Ating purihin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon ng buong sanlibutan. Sabihin natin, hallelujah! 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 Purihin siya. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon at tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo. Itaas ang ngalan niya, itaas ang karangalan, ibigay ang karangalan. Itaas ang kanyang ngalan, ibigay ang karangalan kay Jesus. Amen! Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat.